practice ko. Yun. So, kamusta po mga ka-streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, ako natatawa lang talaga dito. Natatawa na naiinis kay Baste. Okay. So, di ba, naalala naman po natin na ang gusto ni Baste Duterte ay, mag-resign daw po si PBBM. Sabi niya, di ba, Bisaya pa nga eh, na ikaw, PBBM, dili na ako nagsuporta sa imo. Sabi niya, mag-resign ka na ako. Sabi niya, so ngayon merong ginawa na naman si Baste na medyo unusual para sa akin. Okay. So sabi niya dito, kasi po may mga parte po ng Davao City ngayon ang inaayos po ng DPWH, especially po yung mga kalsada. So yung mga kalsada po na yan ay parte po talaga yan ng national government. So walang jurisdiction talaga yan si Baste. Not unless sa traffic. Okay. So ngayon, habang inaayos nga po ng DPWH, yung kalsada pa sa Davao, Baste nagwala. Sabi ni Baste, DPWH, ba yan? DPWH, sinita ni Davao City Mayor Sebastian Duterte. Ay, tonto ka man gihapon, toto. Ano ginapin ng obra mo dira? Tonto ka nimo. So ngayon, ayaw ni Baste na inaayos yung kalsada. So kung ayaw niya ipaayos, sirain nyo na lang. Ayaw pala ipaayos di sirain na lang. Ay, hello Ricardo, galing din po akong Kuwait, galing po akong Farwania. Nagtatrabaho ako sa Salmiya. Yan, di ba? So dito, ito yung sabi ni Baste Okay. Statement, proud pa siya talaga, no? We are calling the attention of the Department of Public Works and Highways and all other entities and contractors currently conducting road projects in the city to coordinate with the City Transport and Traffic Management Board. Yan. And to secure necessary permits before conducting any activity that will impair roads condition in the city. Yan. So walang permit. We have noticed passable roads that are in good condition which you already started to break and excavate, while there are still a lot of roads projects that are left unfinished. These are all causing inconvenience and pose risk to the safety of the public. Okay. So ngayon, ang tanong dito, may karapatan ba si Baste na magreklamo sa DPWH? Actually, meron naman. Meron naman. Kasi naman, magkakos naman talaga ng traffic yan. Pero mga kababayan, kapag DPWH po kasi, parte po yan ng Executive Branch National. National. So, hawak po ni PBBM yan. Diba? So, ngayon, ang gusto ni Baste, humingi ng permit. Yung contractor. Kasi hindi naman po kasi DPWH mismo yung gumagawa niyan. Ang mangyayari po dyan kasi, DPWH magpapagawa, pero contractor po yung gagawa. So, kailangan ng permit. So, red tape. Red tape. Lagay muna. Padulas muna bago makakuha ng permit. Di ba? So actually, ito pakita ko sa inyo. So, nakalagay naman po kasi dito, okay? The country's road network is composed of, yan. So, ang sabi naman dito, the DPWH is responsible for the funding, planning, design, construction, and maintenance of the roads, of the national roads. So, national roads. Okay? Executive Order number 124, series of 1987. Meanwhile, local governments have jurisdiction over local roads based on Republic Act number 7160. So, ibig sabihin nun mga kababayan, yung mga kalsada po, yung mga kalsada sa mga barangay, ang may hawak po dyan, LGU. Pero yung National Road, DPWH yung may hawak niyan. Actually, mga kababayan, di ba, hindi naman po talaga pinapatupad. Wala pong batas sa buong Pilipinas na nagsasabi na kailangan mo nang humingi ng permit ang DPWH sa LGU, especially sa traffic. Walang ganon. So, ang pwede lang magpatupad talaga nito is yung LGU lang. So, ang tanong kasi dito mga kababayan, nagrereklamo si Baste na winawasak na yung kalsada nila. So, ibig sabihin nun, habang nagsisimula sila, hindi mo man lang nasita.
Kasi mga kababayan, ganun talaga yun eh. Di ba? Kunwari contractor pa lang, hindi naman kasi ano yan eh, ganito lang para ma-explain natin ng maayos Kunwari yung contractor, pumunta sa isang kalsada, gagawin yung kalsada mismo. Hindi naman yan pupunta ka agad tapos mabasakin ka agad na ganun eh. Merong preparation yan. Di ba? Merong preparation yan. Yung mga tao magagather muna, tapos kukuha nung pison, di ba? Kung ano man, yung panghakot, magkakaroon muna yan ng setup. So, ibig sabihin nun, nalaman mo na baste, na sira-sira na yung kalsada, saka ka nagreklamo. So, bago sila mag-setup, wala kang alam. Ganun ba ibig sabihin nun? Ayan po kasi mga kababayan, pag palaging late. Di ba, ang dami pong chismis lang naman, di ba? Ang daming bali-balita na si Baste po talaga ay palaging late. Isipin niyo mga kababayan, nasira na. Doon niya lang nalaman. Nung nagsa-setup pa lang, hindi niya alam. Kung may reklamo ka pala na, di ba? Kasi mga kababayan, pwede naman palagpasin yan eh, kung tutuusin eh. Di ba? Kung cause ng traffic yan, yung mga ano ginagawa ng traffic enforcer mo? Hindi man lang hindi man lang kayo nasabihan ng traffic enforcer mo na, teka lang boss, no, merong ginagawa dito. May permit o walang permit to. Kasi yung mga traffic enforcer mo niyan, parte din po ng ano yan. Parte ng ano bang nireklamo niya? Parte ng CTTMB. 'Di ba? City Transport and Traffic Management Board. Wala man lang nagtimbre sa iyo. So, ibig sabihin, sira-sira na nung nalaman mo? So, ngayon, ang gusto ni Baste, na hindi naman talaga nire-required ng batas, dumaan muna sa kanya. Daan muna kayo sa akin, mga kontraktor, mga subcon. Daan muna kayo sa akin. Para posible na magkaroon ng red tape. Hindi nga, di ba? I just don't really get the point. Na itong mga bagay na itong mga babae na pwede naman na pag-usapan nyo na lang, pinablik mo pa. So ngayon, mga kababayan, ang tanong dito, di ba? Kung nagagalit ka dyan sa paggawa po ng kalsada, ano nangyari dito? DPWH din to, di ba? Yung 51 billion ni Pulong. Kung napaayos na sana ni Pulong yung kalsada sa Davao City sa pamamagitan ng 51 billion, edi sana wala nang sirang kalsada dyan. Totoo yan. Ito yan, Baste, ito. Baste complain in just politically motivated just to attack PBBM. Totoo yan. Ayan yun eh. So, ibig sabihin nun, sana, di ba, yung 51 billion ni Pulong, sana napagawa sana ng kalsada, saan? Walang sirang kalsada dyan sa Davao City. So, masyado tayong nawala sa focus regarding po dyan sa 51 billion. Di ba? So, ngayon, ang tao nakafocus ngayon kay Kibuloy. Pero 51 billion po, nalinlang po tayo. Nawalan tayo ng focus sa 51 billion. Nga pala, ano nangyari na dyan? Tandaan nyo, DPWH din po yan, ha? So, ano ba yan? Meron ba ka nalaman si Mark Villar dyan? Ha? Meron ba? O wala kung meron. So, Diyos ko, Baste. At alam naman natin mga kababayan na itong si Baste mayabang lang talaga. Mayabang lang talaga mga kababayan. Kung dati, ito nakontenta rin po natin to dati, no, dapat sinama ko na ngayon eh. Kung dati, yung Davao City po, yung poverty rate niya nasa 3% lang. 3%, 5% nung panahon ni Sara. Pero ngayon po mga kababayan, pumalo na po siya ng 21%. 21% na po yung poverty rate ng Davao City. Mula po nung 2022. Nung naging mayor, si Baste. So, di ba, parang ang kapal-kapal naman ng mukha mo para patikusin ngayon ng DPWH at pababain sa pwesto si PBBM. Pero in the first place, ikaw naman pala yung may pagkukulang. Isipin niyo mga kababayan,
From single digit, naging 21%. Yung poverty rate po ng Davao City. Oh. So yun lang po mga babae, no? So nadaanan ko lang tong content na to kasi medyo nainis ako ng konti. Actually hindi nga konti malaki. Madami. So yun, no? So dyan pa sa team replays, ano masasabi nyo nga po dito sa pag-grandstanding? Di ba? Sa pag-grandstanding nga po ni Baste. Naniniwala ba kayo na itong ginawa ni Baste ay talagang para sa taong bayan? Para sa taong bayan? O talagang nagpapapansin na naman? Kasi si Baste nasita. Di ba? Nasita siya ni Abalos. So ngayon gusto ata bumawi. Di ba? Gusto ata bumawi. Di ba? Yung nangyari po kasi diyan nung nagmumura-mura si Baste sa sa hakbang ng Maisog, di ba? Nasita po siya ni Benjamin Abalos Jr. Na syempre DILG po yan, hawak niya po yung mga mayors. So siguro ngayon bumabawi. Yun nga lang. Ang punto dito, sira na yung mga Duterte. So yun lang po mga babae. No? So pa-comment lang po sa baba, dyan po sa team replays. At binabasa ko pong lahat yan. No? So maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you po. No?